Kaya mo bang sabihin ang nakakapagpagab... Pati ako. Nakakapagpagbagabag. Ay, shit. Diba? Akala ko nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Pagpabagabag. Pabagabag. Karimari-marim. Kaya ko yan. Karimari-marim. Minikaniko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Pak. Minikaniko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. Faster! Charis. Alam mo yun, nakakasulasok mo. Nakakasulasok. Hindi ko alam yun. Ano yun? Kadiri? Parang ganyan. Hindi, parang sobrang baho. Okay, Carl, kung isa kang salitang Filipino, ano ito at bakit? Ako ay marikit. Oh my God! Pareho Yun tayo! sa'yo! Ano reasoning mo? Ang ririkit. Kasi taga Marikina ako. So, marikit na. Okay, I guess. Sige. Ako marikit kasi maganda at marikit. Sounds like masikip. Anyway. Sabi ko, ano na lang, masikip na lang sa akin. I love that, the wavelength. So, bakit ba yun yung ano natin? Kasi ngayon ay... Opening natin. Buwan ng Agosto at maligayang buwan ng wika. So, Carl, pwede mo ba kaming pagbigyan at i-introduce yung sarili mo in your local language, which is? Bisaya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ba talaga dapat ang tawag sa kanya. Is it Bisaya? Is it Cebuano? Kasi taga Davao ako. But anyway, mayong adlaw sa yung tanan. Ako si Carl, gikan kong Davao. Ay, wow. Sorry, na-pressure ako. So, chinat ko yung kapatid ko, tapos ito yung reply. Ang introduction ko ay maayo, ang akong pangaran ay Mark Louie. Tiskog na tubol. Hindi yun kasali. Sinakaulo lang sila. Ano ibig sabihin nun? Yung tiskog na tubol. Parang hard poop. Ganon. Tubol is already that. Yung matigas na... Alright. Redundant pala yun. Tiskog, di ko sure kung ano. Ano yung redundant in Tagalog? Charot. Paulit-ulit. So, buwan ng wika ngayon, August. So, yan ang pag-uusapan natin today. Magpo-full Tagalog ba tayo? Or... Pwede naman. Try. Ay. Fail na agad. Ating susubukin or susubukan? Subukan. Pag may nag-English sa inyo, shut ah. Lasing na naman tayo nito. Araw ng Huwebes ngayon. Hindi ko kaya. Hindi natin kaya. Balik tayo doon. Para sa aking palagay, subukin. Parang pag subukin kasi parang tadhana. Susubukin ka ng tadhana. Parang challenge or something. Parang galing sa iba. Pag subukan, parang try. Alam mo ba ang pinagkaiba ng Tagalog sa Filipino? Filipino ay yung salita, di ba? Hindi, Filipino yung national language natin. Yung Tagalog, I think, ay parang siya, di ba? Variation ba ang tawag doon? Like, wika din siya. Pero kung kunyari Laguna, ganyan. Di ba? Tagalog. Meron. Yun. Yeah. Kaya meron mga malalim na Tagalog. Alam mo yung pamerahan? Lugar kung saan may pera? Baka paluwagan yan. Actually, Hindi, yung pamerahan, narinig ko lang din yan sa batchmate ko. Ano raw yan? Basahan. Pamerahan? Oo, as in, nasa overnight kami, sabi niya, kunin mo nga yung pamerahan. Sabi ko, ano yun? Pamunas lang pala ng table. Kasi pamahid siya, pamahiran. Baka yun. Pero yun, malalim na Tagalog siya. Oo. Pero actually, meron yung may explanation yan, Tagalog versus Filipino. Kasi Tagalog, yun talaga yung wika, yun talagang language. Ang Filipino, technically, is a con lang. Constructed language. Kasi nangyari kasi dyan, nakalimutan ko na sinong presidente. Pero sabi niya, may executive order siya, gumawa tayo ng language natin. At ang language na yon ay tatawagin Filipino. At ito ang mag-unite na language sa ating lahat. Ay, taray. Kaya nagawa ang kawani ng wikang Filipino. So, lahat ng salita na sinasalita sa Pilipinas ay Filipino? Hindi. Maggagawa sila ng language na Filipino. Kasi yun yung mandate. And then, since yun na nga, Imperial Manila, ang mga bumuo ng KWF, supposedly yun yung kwentong narinig ko, mga Manila people, Tagalog people. So, ang naging basis is Tagalog. Supposedly kasi basis lang yung Tagalog, pero ihahalo lahat ng mga languages. Pero ang lumabas ngayon na, komisyon. Tama ka pala. Komisyon ng wikang Filipino. Komisyon sa wikang Filipino. So, ang nangyari ngayon,
hindi mo na ma-distinguish yung Filipino sa Tagalog. Yung sinasalita natin ngayon, ano ba siya? Tagalog, Filipino. Diba? Ma-distinguish mo. Hindi ko siya na-distinguish. Pero meron. Wala. Parang ano na kasi understood na yon natin kung ano yung... Which is mali. Oo nga eh. So supposedly, magkahiwalay sila. Pero one of the basic differences nila, Filipino, may N, may F, may Z, Yung may alphabet V. ng Filipino. Kung Filipino gamit mo, Filipino sasabihin mo. Filipina sasabihin mo. Pero kung Tagalog ang ginagamit mo, Filipino, Pilipinas. Kasi nga walang F ang Tagalog. Supposedly, ganon yun. Kaya, for example, Tagalog lahat. Filipino, lahat pa rin. Pero you can also use tanan kasi nga binoro siya from Bisaya. Okay. Parang ganon yung sa mga differences niya. Wala lang, factoid. Bilang nerd ako. So, Agosto ba ng wika? May naalala ka bang mga ginagawa niya sa school kapag buwan ng wika? Nung grade school, nung nasa grade school pa kami, nagko-costume kami ng iba't ibang indigenous groups in the Philippines. So dati nakabahag ako. As in, walang anything? Igorot. Kasi bata pa naman. Meron naman, like may boxer briefs naman. Tapos, sa kami? Sa Manila. Rampa kami. May parade sa labas ng school. Tapos nakabahag ko lang. Medyo nakakahiya. Pero at least, bata pa naman. Pero yun, parang ikot-ikot sa may Malacanang, ganyan. Tapos parang... Di ba taga Marikina ka? Hindi, nung taga QC pa kami, nung time na yun. So, pumunta pa kayo ng Malacanang to do that? Hindi. Sa Manila ako nag-aaral before, nung grade school. Kaya, from QC? Why? Kasi magkalapit lang QC tsaka Manila. Is it? Malapit sa Sampaloc yung QC namin. Hindi yung QC okay. Katipunan, ganyan. Yung malapit sa Welcome. Yan. Ako lang na masyado kong maalala about it. Alam ko lang parang the usual costume na red pants with the keme, the scarf, and the hat. Muslim ba yan? Hindi, yung yung katipunero. Katipunero outfit. Gets. Tayo mo kasi may hat. Yung hat, yung salakot. Salakot. I think nakapag ganun din ako. Parang ganun lang yung ganap namin. Wala masyado akong like deep memory about it. Nakapagsuot ako ng malong. Oh my God, sinayaw niyo ba Ay. Sali do, may. Yan, naalala ko yan. Yung kay Joey Ayala. Hindi yun namin. Pero yun, nakapagsuot ako ng malong sa Quiapo namin binili. Yung ilalim ng tulay. Nag-perform din kami nung Biyag ni Lamang ba yan? Wow ha? Taray. Ganon. So, punta naman tayo ngayon sa mga Taglish, Filipino. I don't want to call it errors Parang Taglish, Filipino isms. Confusion. Or like, because language... Nakasanayan, dynamic, ganyan. Language is dynamic and a living organism that evolves. So, may mga usual things. Some of them, baka, personally, medyo naiirita. Or masakit sa tenga, pakinggan. Well, I think yung common talaga ay yung nang versus nang, which is tricky, I think, kasi super lapit ng spelling. Tsaka same lang, homonym sila Magkatunog. Oo, magkatunog. Yeah, magkatunog, homonym. Yung nang kasi, parang siya, possessive nang. So, kunyari, baso ng pakla, ganyan. Versus yung nang na, ang hirap pala i-explain. Here's the thing for me sa ganyan. Never ako na-confuse. Ako rin. Kailan ko siya gagamitin. Totoo. Alam ko kailan. Hindi ko ma-explain. Kung paano. Oo. Kaya siguro ang hirap niya ituro. So, kudos sa mga Filipino teacher dyan. Ang galing nyo magturo. Naging natural na lang siya sa amin. Hindi na namin ma-explain. I think ang madaling gamit ng nang na may yung repetition. Kain ng kain. Ayun. Diba? Paulit-ulit. Ganyan. Nang. Yun yung madaling gamit. Ano pa ba? Manang. Manananggal. Oo, manananggal. Ang galing. Hindi tayo thought leader today. Walang thought leader. Comfortable ka ba sa Tagalog mo? Ako, oo naman. Ako rin I feel like, kasi mataas grade ko sa Filipino noon. Never ko naging problem ang Tagalog, ang Filipino. Actually, here's the thing. Do you prefer saying Filipino or do you prefer saying Tagalog? Wala, kahit ano lang. Basta ako kasi basta naiintindihan kita. Gets. Okay lang sa akin. Hindi ako for me, I prefer saying Tagalog over Filipino. Kasi nga, kung con lang siya, yung Filipino, hindi ako agree na na-achieve niya yun. Kasi parang hindi niya nahiwalay So, it's still Tagalog. For me, that's how I see it.
Ayun. Sige. Thank you, Nang and Dang. Next group. Next tayo, ito medyo masakit siya sa tenga ko. Si double past tense. Oh my God. There's a whole subreddit. Hindi ko for alam kung that, ba't may double gumagawa past tense. niyan. I feel kasi mahirap naman talaga yung English to begin with. So I feel like Mm. nag-overcompensate lang yung mga taong hindi comfortable sa English na. Paki-explain nga, may Carl. double. Ano yung double past tense? So ito yung mga na-experienced ko to. Or maalala ko to dati yung may nag-message sa akin na parang, okay sir, na-reserved ko na. Oh my God. So double past tense na kasi means nagawa na. ED in English. Past na rin siya. So double past tense siya. Hindi ko Yun. ma-comprehend kasi hindi ko siya nagagawa eh. So, Wow. I mean, Pero totoo may lang. mga tao talagang gumagawa. Yeah. Siguro nakasanayan na lang nila. How do you view them if they say that? Cringe, pero hindi ko naman gina-judge masyado. Like, Hindi masyado. Ginudge lang. Siyempre, wala akong magagawa eh. Ang nakakatawan mag-correct minsan. Nagko-correct ka ng mga Kung tao? ganun, for me, not necessary. Mhm. Yun nga, parang nakakairita siya pakinggan, mabasa. Pero sa akin na lang. Naintindihan mo naman Oo, eh. nagets naman kita. Oo. We're able to communicate well. Okay na sa akin yun. Okay. Sige. Pero like, for example, like sa assistants ko, Mm. assistants plural. Pero yung mga people under me or people working under me like in marketing, talagang pagbabawalan ko talaga Totoo, sila. no? Kasi nga, parang kami dapat yung isa sa pinakamagaling sa grammar eh. So, kung magtataglish ka, walang problema, dapat maayos. Especially kung may audience, di ba? Yes. Nakakayama kung SOCMED mo may na-experienced mo na ba? Tsaka, hindi nakakatuwa. Okay. Ayun. Thank you, double past tense. Next group. Alam mo, hindi ko to alam. Kumusta versus kamusta? Parang feeling ko, lang siya. Nuance. What? Nuance? Actually, yeah. I feel like also. Pag nag-consult tayo ng Tagalog na dictionary or Filipino dictionary, ano yon? Kumusta ba siya? Anong ginagamit mo? Kumusta? You, di ba? Oo. Ako rin you. Sino gumagamit ng A? Ginagamit ko siya, for example, uy, meet naman tayo, magkamustahan naman tayo. Kaya nga na-invento na lang yung musta. Oo, musta. Para matapos na, di ba? Wala nang debate. Musta na lang. Go. Okay. Kumusta kasi it came Spanish. from como estas. Ay, ang taray. Kaya kumusta talaga siya, hindi kamusta. Nawala yung S kasi nga mas respectful yung walang S. So I feel like it's part of us being colonized by the Spaniards. We would say komusta sa Spaniards. Oo, sa Not dami pa kumustas. naman ng salita, di ba, na pinamana ng Spanish era. Lamesa, mga ganyan. Oo nga eh. Sa Tagalog, hapag yun, di ba? Ah? Tama ba? Talaga. Oo, hapag. Kapag kainan, Pagkainan. ganyan. Daw at raw, alam mo difference. Magaling ako dyan. Kasi Nakalimutan ko na yung ruling dyan. ang daw ay pag sinusundan ng consonants. Naalala mo ba? Hindi ko na naaalala kung anong Tagalog ng consonant. Katinig, I think. Oh, tama. At saka patinig yung Yes. vowel. Yung raw, may exception yan hindi lang hindi lang vowels. Kasali dyan ng Y and W. Yung mga pseudo vowels. Yes. Kasi yung sound ata nila. Yeah. Hindi raw, pa? Yung Y. Ano pang dulo ang Y? Liway raw. Ganyan. Oo. Liwayway raw. Ganyan. Love that. Madali lang naman siya tandaan, pero siguro hindi lang nakasanayan ng mga tao kasi pag nag-uusap naman kayo, diba, isipin mo pa ba yun kung ano yung ilalagay mo. Although pag written, yun medyo Pag academic na, no? nakaka-conscious lang na Right. hindi siya nasusunod. Ito, tinray or Tinray or trinay? Anong ginagamit mo? tinray. Tinray? Ako rin. Nauna yung I. Rules better sa tongue. Tinray. Trinay. Trinay. Tinray. Bakit Tinry hindi ni-try? Actually, may explanation Meron yan eh. ni-try. May mga gumagamit oo. nun Kasi pagka English, di ba, mas madali siyang sundan ng ni. Like ni lang, tapos yung word. Hindi mo na isisingit-singit. Kaya siguro yung ginagawa ng mga tao. Kaya lang, pangit pakinggan. Parang baby yung nagsasalita. Ni-try. Pero yung tinray, tinray ako. Kasi mas mabilis lang sa dila. Oh, ayan, meron. Nihulog versus hinulog. Nihulog. Ang explanation daw niyan is that ni tsaka na, parang nakain na ako. Oy, marami akong ganyang kaklase nung nung nasa LB ako. Yung nakain ka na ba? Maalala mo saan sila lumaki? Tagalog Ano na? yun.
Laguna. Yun. Pati sa Bulacan, actually. Bulacan. Ang alam ko southern siya. Like Batangas, Cavite. Pero kung umabot ng Bulacan, ibig sabihin hindi pala necessarily southern Tagalog. Ayun, nung una kakaiba siya pero nakasanayan ko na Actually, lang din. for me, naririnig ko siya pero lately ko lang siya narinig na, na-expose ako sa social media na ganun sila magsulat. Nakain. Oo. Medyo new siya sa akin. Pero alam ko before meron na some people. Pero alam niyo ba yung Tagalog na tinuturo sa atin, that's Filipino. Pero the common Tagalog that we know, supposedly, is Bulakenyo Tagalog. Kasi andun dati yung capital natin, di ba? Malolos. Correct. Oo. Supposedly verify natin yun. May history lesson. Oo. Actually, medyo ako dyan eh. Medyo nerd ako dyan. History buff ka. Hindi naman, pero nerd lang talaga in the sense na parang na-rabbit hole ako from time to time. Ito. Medyo, medyo pet peeve ko to. Yung use of C for non-living things. So, kunyari, sabihin mo, nag-text si Globe, ganon. Yung si SM, ganito ang oras ng movie. Ganyan ako. Ganon ka. Oo. I find it easier to say Kesa sa yung SM or sa SM. Talaga? Oo. Wala naman. Ano lang siya? Parang Parang fighting for kung walang tama. Personification of things, non-living things. Feeling ko kasi nakasanayan lang siya ng mga tao. Pero, ayun. So, pag parang hindi ka siyang sanay, double past tense sa'yo na parang yes. kebs ka pero it hurts your ears. Dumadaan lang. Pero parang, hala, ayan na si Jeep. Ay, hindi naman ganyan si Jeep. Hindi ako ganyan. Si Jeepney. Oo. Usually saan siya, proper nouns. Like, si Jollibee. Oo, yun. Si Jollibee. Si Jollibee kasi si Jollibee. Actually, I was gonna say kanina, like when you said, si Jeepney, parang sasabihan siya na si Grab. Okay. Oo nga. So, isa pang double-double sa atin, mas deeper. Ay, oo. Well, to be fair, I am a victim of that. I'm not a victim, but I do that. Meron pang naging issue yung mas pinakream. Mas pinakreamier ba yun or something? Mas creamier. Mas creamier. Mas creamier. Big sabihin lagi siyang sumisigaw. Creamier. Di ba influencer yun? Alin? Si Creamier. Our creamiest coffee, now creamier. Pero in-explain na yan ng brand which is Coffee ko. Yung coffee ko kasi Coffee ko baka naman. creamier, yung creamiest, kumbaga. Okay, gotcha. Yung creamiest, pero mas pinakreamy pa. Gotcha. Like creamy among the rest. Yes. I get you. Oo nga, no. Nagets ko explanation nila. Okay, valid. Mas pinakreamier. Sa marketing, something like that. Pero lagi itong ginagamit natin lahat. New and improved. Bakit? Kung bago siya, paano siya in-improve? Oo, in-improve. Kasi kung in-improve mo siya, ibig sabihin may former. Merong old version. So, dapat ba hindi gamitin ang new and It's improved? new formula, for example, or improved formula. Pili lang. Wag pareho. Wag gahaman, guys. Okay? Itigil-tigil na natin yan. Kasi nga pinag-uusapan natin kanina na dynamic yung language. So, right. Siyempre yung Filipino nag-evolve na siya sa iba't ibang variation. Like for example, Becky Talk. Fluent ka ba doon? May mas fluent. Like hindi masyado. Kasi pag nakarinig ako ng Becky Talk, minsan kinakain ako eh. Right. Diba? Pero minsan kasi kaya mo na by context clues. Context clues. Ay, may nakakatawang story. So, nag-uusap kami sa sa Yossi area ng friends ko. Tapos sabi ko sa kanila, may pinag-usapan silang pusa. Ay, di ba siya yung cat na John Dees? John Dees yung sabi ko. Ang rinig ng boss ko, John Dees. So, ang reply like may niya sakit. Yung madilaw. Ang reply niya tuloy sa akin, ay, pwede pala yun. Akala niya, madilaw yung pusa. Yung palang ibig sabihin, John Dees, as in buntis. Gets. So, minsan hindi kami nagkakaintindihan kasi Becky Talk at hindi translate to them yung Becky Talk. Ang pinaka sa akin, like pinaka-exposure ko ng Becky Talk is yun sila Ron, yung mga friends ko. As in dati kasi sobrang wala akong alam. Kasi ngayon medyo kaya-kaya ko na siya. And ang pinaka-favorite ko na word sa Becky Talk na natutunan ko sa kanila is Truly Bambini Summer Fresh Scent Cologne. Which is? Totoo. Truly. Pinahaba. Truly Bambini Summer Fresh Scent Cologne. Kaya mo. Ulitin mo. Hindi ko kaya. Ano lang ako True Blue Bubble Battalion. Ikaw yun. Very atenista ka doon. Tapos parang sabihin sa akin bakalo. True Blue Bubble Battalion. Yun Yun lang. Okay. Pero
Pero masaya ang Becky Talk, no? Oo. Masaya siya in a way na ang daming invento. Well, supposedly kasi 'di ba para pantago siya para hindi tayo maintindihan ng mga tao. Na eventually naging mainstream. Minsan bastos yung pinag-uusapan, pero Becky Talk, so walang nakakaintindi. Minsan yung parang mag-usap kami, parang tatanong namin, parang, did this Jotalkster na nakashoot? Bake shop? Parang ganun. Medyo na-gets ko, pero hindi ko ma-absorb Anong agad-agad. mo? Na-gets? Naka-white na, guy. Oo. Bakla. Oo. Ganon. Love it. Diba? Mga, ano yan? Otoke? Otoko. Oo. Otoko. Otoko. Jotalkster, ganyan. Kasi nanggaling yun naman sa mga Japayuki. May mga malalalim na Becky eh. Oo. Malalalim na Becky Talk na hindi ko masyadong... Julie's. Yan. Anong Julie's? Bading. Talaga? Bake shop. Oh. Julie's Bake Shop. Julie Vegas na huli, di ba? Okay. Diba? Nakakalito na siya kasi ang daming... nahuli. Na Julie Vegas siya. Yung bake shop, Julie Bake Shop. Julie's. Na parang wala na ngayon, di ba? May Julie's Bake Shop. Ay, meron pa ba? Oh my God. Hello na pa facelift na siya. Di ba nakita? Yasified na siya. Kaya pala, wala na. Hindi ko na nakita si Maring Julie. Next naman is, I feel like, lagi akong ina-accuse for this, konyo to. Kaya mo yan, oo. I'm fine with it, pero I don't think konyo ako. Meron kasing levels of konyo rin yeah. eh. Meron yung mga konyo na lahat ng malala. nila like. Oo. Like parang, not even that. It's parang. Diba? But pero you know what? They exist. Like they exist in the wild. Those kinds of people. Oo. Totoo naman, especially sa mga konyo, diba? Universities. Yes. Or kahit university outside. Yung pinaka-konyo na narinig ko na tumatak sa utak ko, nasa college ako noon, tapos may isang bro na guy. Parang tumutulong ako mag-distribute ng yearbook. Tapos sabi ng guy na parang, bro, do you need tulong ba? Doon yung parang, tusok-tusok na fishball. Oo. Parang ganun kasi. Parang papuntang doon na siya. Tapos like, alam mo yung bro na jock looking. Parang, shit. Ano na yung tawag niya sa egg waffles na rin? Ang quick sa kanya. Orange quail egg waffles. Ganon. Pero mahirap siyang, madaling malaman kung konyo talaga siya or fake konyo. Oh my God. You're such a judger. Oh my God. Mark. Ayaw lang ng mga, pero totoo naman. Ayaw ng mga fake konyo kasi. Masasense mo naman. How do you sense it for you? Pag masyadong pilit. Ewan ko, merong pilit. Like how do you know? Marinig mo. Oo. Diba? Parang may something sa I feel like medyo exaggerated yung yung intonation. What's that? Parang may gano'n. Tapos meron pang impet na sa girl. Kasi again, like, fine, nag-college ako sa Ateneo, so, yung mataong ganyan, yung nga, nag-exist pala talaga sila. Like, for example, oh my God. Tsaka may itsura silang certain. No, not necessarily. Minsan magugulat ka na lang. Ay, konyo siya. Slight. No, I mean, sobrang funny rin. Like, Filipino ba to or history class? Basta pinapabasa kami ng Noli Me Tangere. And there's this girl, I remember her name and her face. Noli Me Tangere sa, Ateneo? Ganito na nga. Ganito ka makinig ka. So there's this girl, she's from Poveda. Not having the stereotype, pero ang sabi niya, oh my God, I'm gonna read Noli Me Tangere, Poveda style. Comic books. Kasi di ba may comics nun? Kasi gano'n niya sinabi sa friend niya. So parang, sinampal mo? Hindi naman, pero totoo sila. Totoo sila. Isa pa. 2 friends narinig ko lang din. Sabi niya, aren't you going to yoga later? Sabi niya, oh my God, no na. Like, screw it. I'm going shopping. May talaga, They exist. May level of, konyo-ness na maririnig mo talaga. Na magugulat ka. Natural. Speaking of bring up mo kanina na medyo may judgment na to sa atin ha. Yung mga, naniniwala ka ba doon sa may binabagayan ba ang pagiging konyo in terms of itsura? Parang ito yung fairness hot take natin. May binabagay ba ibagay mukha ang pagiging konyo? Kasi medyo maarte yung konyo, di ba? So, feeling ko pagka hindi ka naman kagandahan, sarap po sampalin pag nag-konyo ka. Alam, totoo talagang halo effect, no? Arte ka dyan. Para so very Alessandra De Rossi. Pero kung si Ann Curtis ka, di ba? Sige, mag-inarte ka dyan. Pero kung ka naman dyan, arte ka dyan. Yung sinabi ni Alessandra De Rossi was, kung di masyadong maganda, wag masyadong maarte. Tama naman. Yun yung chika niya. Magtira ka naman. From pick a struggle, gano'n. Bring up ko to. Ano yan? Hot take ulit. Anong take mo sa mga batang
pinalaking English Ah. na nasa Pilipinas. Feeling ko dapat nasa magulang na i-make sure nila na marunong rin magtagalog yung anak. Kasi hindi naman lahat makakausap in English dito eh. So dapat kahit paano marunong. Kasi meron talagang hindi na marunong eh. Meron, oo. Sabi nga totoo ni yan. Rizal, 'di ba, ang hindi magmahal sa sariling wika ay masangsang pa sa Masahol pa. masahol pa sa malansang isda. So True. Nairita ako doon, like, ito ha, sorry. Sobrang pa-English yung bata, and then kapag kausapin ng magulang, mali-mali yung English. What's that? Mga ganyan. Like, don't do that. Parang nairita lang ako na parang pinipilit nila mag-English yung bata, pero maririnig mo naman na hindi sila sanay mag-English. Nairita ako in the sense na walang masama sa Tagalog, nalulungkot ako. Nalulungkot ako for that. Kasi parang proud ako na Tagalog warrior ako. Na kaya ko mag-speak in Tagalog. Kaya ko naman magsalita sa wika natin na hindi kailangan. Okay, I'm not exactly helping. Kaya ko magsalita ng Tagalog ng komportable na ano. I mean, Taglish. Okay naman Taglish, Wala na diba? problema yung Taglish. Kasi yun ata yung pinaka-natural. Ayoko yung... Ang hirap din nung pure Tagalog kasi mahihirapan ka rin. Bakit ganun? Nahihirapan tayo mag-Tagalog? Kasi, ayun nga, dynamic yung language. So, I feel like ano na siya. Naghalo-halo na. Yung mga influences, syempre, ilan bang sumakop sa ating bansa, diba? So, halo-halo na. At saka yung culture, sobrang diverse. So, totoo. Imagine, kung kunyari nga, diba, sa mga, Malaysia, for example, apat ba yung salita? Parang ganyan. So, kasi iba-iba yung tao na okay. nandun, diba? Okay, So, gets. Actually, like, iniisip ko ngayon, like, napareflect ako bigla, bakit ako nahihirapan mag-diretso na Tagalog? Kasi nga wala ako sa environment na kailangan ko diretso mag-Tagalog. Especially, like, corporate pa ako. I hope na if I try to write in Tagalog again, magagawa ko siya. I hope. I haven't written in Tagalog in the longest while. We use it academically mostly lang eh. Yes. Pero like, pag-graduate natin, wala eh. Mostly English talaga tayo. Tsaka mahirap mahirap ang mga sources sa online. For example, kanina nga nag-type ako yung pet peeve in Tagalog. Walang lumalabas kung ano yung pet peeve. Talaga. In Tagalog kasi... Baka sa atin yung nakakairita sa atin. I mean, yung iba walang direct translation. So, ganun talaga. Halo-halo na yung pagsalita. So, mahirap din siya ma-absorb doon sa mga tao kasi hindi sila sanay na tuloy-tuloy na Filipino yung salita. Kasi diba, I feel like yung Filipino kasi ngayon medyo na pigeonhole na siya in the academe. Like the last time I really used Tagalog or Filipino rather. Wala. College. Which I believe nagkaroon ng move ata na tanggalin yung Filipino sa college eh. Talaga? Yeah. I'm not sure if natuloy yun. Kasi supposedly daw, natutunan mo na yan sa high school. So dapat more concentrated ka na sa major. Filipino as in Filipino language? Meron bang ganon? In college? Filipino college? May PI 100 yung Rizal, pero wala yung... Meron. Girl, meron. Meron ba? Meron pala kaming Phil 40. Oh my God, sorry po. Sorry po sa Phil 40 class ko. Kaya ko magsulat, let's say, sanaysay in Tagalog. Pero like kapag scientific na... Oo. Mas mahirap business pagka na. mga ganon. Like hindi ko alam anong Tagalog ng accounting. Debit credit, alam mo? Hindi. Diba? Bilang. Hindi ko alam. Diba? Accounting. Pagtutuos. Ganon din kasi minsan, di ba? Yung parang kung ano ang bigkas, siya ang bye-bye. Oo. Diba? May ganon tayo. So, kung hindi mo siya ma-translate directly, kung ano lang yung bigkas, ganon mo lang siya isulat. Hindi. Ang ano niyan, ang ruling niyan, as far as I remember sa Filipino. So, hanap ka ng Filipino language. So, Tagalog, Bisaya. Kung meron man, yan gamitin mo. Kung wala kang mahanap, punta ka sa Spanish. If understandable siya, for example, La Mesa, try Spanish first. If hindi siya understandable, saka ka na mag-English. Na-mention mo Malaysia kanina. Alala mo yung si Megan Young? Yes. Alam mo yung nangyari sa kanya? Open? Oo. Oo. Buka-buka, fek. Oo. So, the name of the game was, kung i-translate mo sa English, open book facts about Megan Young. So, yung mga may host... research ka, Hindi, nabasa ko lang to way before. So, yung mga host, isipin mo mga sila Melay. Ganun, mga funny girls, comedy girls. Kung i-translate nila doon sa Indonesia, parang buka-buka. Open nga. Buka. Facts about Megan Young. May accent sila. So, ang facts, naging fact. Ngayon... yung pala, ngayon ko lang laman yan, ha? Ngayon, sa kanila, kapag yung isang word gawin mong plural, dodoble mo siya. Ulit.
wow. Fek, Megan Yang. Kaya pala. Yun ang nangyari. Naaalala ko, tawang-tawa ko dun sa ano na yan eh. So, paano siya related sa Filipino? Kasi ganun din yung Filipino, di ba? Ang dami-daming tao. Oh, ang galing mo Libo-libo. dyan. So, yun yung pagkakatulad natin sa kanila. Uso sa Netflix, yung mga Indonesian horror. Oh. Rocky Soraya, yung favorite namin director kasi sa Ano, Chito Ronyo ba yun nila yan? Okay. Paulit-ulit Ano pangalan? Rocky Soraya. Rocky Search nyo sa Soraya. Netflix. Okay. Paulit-ulit, pati artista, kabisado na namin, na puro mukha ring Movies yan? Baka Filipino. napanood na namin. Hindi ko maalala Ito ba yung mga title. Ito ba yung yung may bata, yung parang may kambal? Yata. Basta may mga ganyan sila kasi pati mga concept, parang Oo. Pinoy na Pinoy. Ayalam ba yun? Ano yun? Tapos pagka nagsasalita sila, minsan may intindihan, mga pinto, ganyan, mga ganun. As in, sobrang close ng, ayan, napakaraming Rocky Soraya films, di ba? Yun, Sumala, napanood namin yun. Tapos Yun alam pa mo lang. yung mga Indonesian na yan, Oh. wala yung suspense. Gulatan agad. Makita agad yung mukha ng multo. To be fair, medyo nakaka-bother yung Sumala. Oo. Hindi pa ako tapos kay Megan Yang. Okay. Di ba? Kung idodoble Laki natin. kasi. Kaya sa pagkain natin, ganyan din. Sapin-sapin. Oh, maraming sapin. Oo. Layers, di ba? Ang sapin-sapin. Kaya di ba parang, kasi different colors kasi supposedly like, Maha Blanca, Kuchinta, ganyan. At dyan din nanggaling ang kare-kare. Bakit? Ano yung kare? Curry. Oh my God. Which Ngayon is, ko lang nalaman na Oo. curry. which is galing sa Sanskrit naman. You'll be surprised gaano kadaming Sanskrit sa ating language. talaga? Even up to Diwata. Kasi Diwata is from Devata, which is parang angel or high being sa kanila, from the Devas. Kapag yung Tagalog word may H sa gitna, malamang sa malamang Sanskrit galing yan. Like? Bathala, mukha, Oh. ganyan. Ang dami. Kaya pala... Guro, di ba? Guro is from guru. Hindi ko na na-realize yan eh. Kasi Kasi nga sobrang entrenched na siya. Diba? Hindi mo na naiisip. Ganun kaluma ang Sanskrit Basta alam sa mong language Filipino natin. siya. Oh. Hindi mo na naiisip na, saan kaya galing to? Ayun na yung nakalagay. Pero guys, i-verify yung mga chika kasi ito stock knowledge siya. Wow! Aray. Pero seryoso nga like, lang, stock knowledge. Walang siya sa review akin. yan. Yes. Pero speaking of review, alam mo ba nung high school kami, mataas ako sa Filipino. As in, lampas-lampasan ng grade ko. 102, ganon? Oo, mga 106. So may kwento. May Legit chika. ba? Legit? Oo, may Oh, chika wow. ako sa Okay, extra go. points. So, sa Filipino kasi nun dati, nakascore ako sa yung mga quarterly exam ganyan. Ang score ko 106. Tapos sabi ng Filipino teacher namin, huwag niyo ilalagay na may bonus points kayo ha. Si tango, nilagay ko pa rin sa bida-bida. Alam mo kung anong ginawa? -10. So, ang grade ko na lang 96. Buisit. Imbis sa 106. Bakit ka na -10? Kasi pag hindi mo nilagay, yung 10, kaya siya sumobra, ay bonus points nga. Right, okay. So, hindi na-count yung bonus Oo, points. so dahil sinulat ko pa rin, dahil bida-bida ako, sinugi yung bonus points. Gets. At naging 96 na lang siya. Sad. Oh, I'm sorry for that. Pero yun, nakakatuwa yung Filipino class namin. Kasi yung Filipino class rin na yun, nung high school, very quirky siya. Meron kaming may teams. Okay. Tapos, naglalaban-laban kami may tinatawag kaming simbolo. Tapos yung simbolo na yun, Tare symbol. agaw-agawan na. Signos. Oo. 6 groups, may tigi-isa kaming simbolo. Okay. Iba-iba. Like, gawa sa susi, gawa sa anything, Hindi ganyan. brilyante ng apoy. Oo. ganyan. Tapos nakawan, agawan, ganyan. Very dramatic yung atake. Okay. One and time then- pinagawayan pa namin yan ng friend ko kasi di gawa ako ng simbolo, gawa sa susi. Tapos the next day, di keme-keme, ganyan, away-away. As in may May grandstanding rivalry. na ginagawa during Filipino class. Okay. Related naman dun sa lesson. So, kunyari, no limit ang yung lesson. Itong friend ko, very close kami. Ay, inaway niya ako. Tapos sinira niya yung simbolo sa harap ko. Oh no. Nag-walk out ako. Diba? Kaya mo yun? Mga ganong high school Pero pa anong lang. purpose sa simbolo? Siya yung plus 10 points. Pag may simbolo ka sa dulo, plus 10 points. Kapag may quiz, ganon. Sa quarterly exam. Quarterly So, kailangan mo exam. siya i-protect the entire quarter. Okay. Ganong drama. Ano nga ba yung pinanood natin ng Netflix series? Dapat parang bet. Siguro parang ganon. Diba? The Millionaire, mga ganyan. Oo. Diba, high school pa lang dramatic na. Love that. Speaking of class, so there's this influencer na sikat pa rin hanggang ngayon. Hindi natin siya papangalanan. Oh. Basta nasa kalangitan siya. Heaven? Charing. hindi. So naging classmate, hindi si Heaven, okay. I'll tell you later.
Okay. okay. So, anyway, Nakakaloka. naging classmate ko siya sa Filipino class in college. As in, literally, katabi ko siya. Kung ikaw siya. Ako, ganyan. Tapos, parang long test namin or exam. Alam niya kasi Bisaya ako. Bisaya din siya. Ginawa niya ako, unsa ni? Ano to? Nagturo siya ng word sa instructions. At ang word ay kahunan. Kahunan? Okay. Kahunan. Oo. I-box, ganyan. Oo. Kasi di ba pa underline, bilugan, salungguhitan, yan. Kahunan, hindi niya naintindihan. Given na hindi siya from Metro Manila, at known na talaga yung place nila na medyo mahina sila sa Tagalog. Pero nagulat ako doon na parang, hindi ba ito ginagamit na instructions ng high school kayo? Di ba ba kayo sa high school? Mga instructions nyo, bilugan, kahunan, salungguhitan. Oo. Gano'n naman. Nagulat ako na bakit tinanong pa yun. Baka first time yun na-encounter. Yun na nga. Kaya hindi siya nagsa-square. Underline lang. Baka. Diba? Pwede naman. Oo. Tapos related to that same class, hindi na siya, same class, Filipino class pa rin. May sikat na volleyball player sa school namin. Mm-hmm. As in, yung standee niya nasa labas ng shaky sa Katipunan. Ooh. Naglo-long test kami ulit, ganun. Cebu pa rin to? Ay, di ko na sure kung saan siya galing. Medyo malayo siya sa akin. Okay. Pumasok siya bigla in the middle of our exam. Sa itsura niya, oh my God. Huh? Hindi siya aware. Na may exam? Oo. Late pa siya. Ganun. Nagugulat siya, bakit tahimik kami nakagano'n, hindi siya aware. So, ano ginawa? Feeling namin bumagsak siya ulit. Kasi alam namin umulit siya. Baka sadya para continue ang Ang legacy. laro. Oo. Tsaka, as someone na galing sa province, meron ka bang concept ng Manila-centric arrogance? Definitely there is naman. In terms of like, even in RuPaul's in Drag Race Philippines, di ba? Merong Manila versus provincial queens. So yes, I would say there is an element of Manila-centric arrogance in the sense na minamaliit. Like, the usual jungle doon, walang kuryente, walang aircon. Kasi may narinig ako. Gamit kidlat, ganyan. Exactly. No, kasi nung college ako, isang ka-high school ko na dito na rin nag-aral. Parang condescendingly tinuruan siya paano gumamit ng remote control ng aircon. Those kinds of things. I have friends who have experienced that. With regard naman to like bakit Filipino or Tagalog, Manila-centric arrogance, I think that's one. At the same time, yun na nga, the people na gumawa ng Filipino, I believe, kailangan pa ng research to, is from Manila. So, sinasalita nila Tagalog. So, tsaka capital kasi. So, capital city in Tagalog. Even though, kailangan to i-back up pa ng data, but I really do believe mas marami nagsispeak ng Bisaya more than Tagalog. Like, if you look at Mindanao and Visayas pa lang. Diba? Mas malaki, mas maraming tao, kumbaga. Yung native speaker talaga ng Bisaya. Pero ikaw, do you have that? What's your perspective as a Manila person? Ako siguro hindi ko na-feel yun. Na parang Kasi ikaw yung nasa pribilehiyo. Hindi, siguro nga. Pero I feel like yung experience ko hindi pa ako nakapuntang Davao. Pero nakapunta lang sa Cebu. I feel like doon ko na-experience na ako kasi yung parang more minority doon kasi narinig ko yung mga taong nagsasalita. Tapos naiintindihan ako ng onte kasi medyo close to Masbate. Pero doon ko na-feel na ganito pala yung feeling na ikaw yung minority. Doon sa parang excursion na yun, yung mama-feel na parang, ang dami palang nagsasalita ng Bisaya. So, parang hindi ka superior. Kasi, makita mo naman ang daming mayaman, ang daming maunlad. So, doon ka magkakaroon ng parang knock-knock reality check. Hindi lang Tagalog ang salita sa mundo. Right. Ganon. Agreed. On to our next segment. May game na prepare may game. para sa atin si Ginoong Jom. Akala ko yung game na yung mekaniko. So, anong game natin? Walang alak. Hindi, wala na. Kasi nalasing ka last time. Tsaka may pasok pa kami bukas, guys. Hindi, kasi di ba gamit natin sa corporate is English. Yung so, ngayon, try natin na translate ng mga ginagamit natin na terms in corporate to Filipino. First, let's circle back. Ikutin natin yan. Balikan natin Ikutan natin yan. Hindi ko tigutan lang. Ikutin natin sila. Sarah Geronimo. Ikot-ikot lang. Alam mo pag tinagalog yan, kaya pala tayo ganyan. Paikot-ikot lang tayo rito. Yung pala yung ibig sabihin ng circle back, no? Tigilan na ang kalokohang to. Paikot-ikot na lang tayo. Drop meeting. Charot. I say, let's forget about this. Pero kung official, I feel like balikan natin yan.
Pero kabaklaan lang kasi. Next, EOD. EOD. Puro kagagahan. I would say, mamaya na yan. Anong mamaya? Bukas na. Charot. End of day, edi bukas makalawa. Charot. 2 days delayed yun. Pero kung official, bago matapos ang araw. Yes. Ang taray. Tama. Okay, next. We need to pivot. Ay, pivot. Ang hirap. Anong pivot? What's pivot? Paglaruan natin yan. Hindi siya change topic eh. Parang change strategy siya, di ba? So, let's pivot is... 1, 2, 3, pass. Itutok sa iba. Pagbuntungan. Iba na lang ang tao. pagbuntungan natin. Anong buntong? Alam ko lang sa kanya buntong hininga. What's buntong? Buntong-buntong. Charot. Ang baboy sa Mariveles. Buntong, ano ba yun? Alam ko buntong hininga. I don't use it anywhere else. Parang ibalin yung attention. Like, ganun. So, tama. Buntungan natin. Pero parang iba yung dating. Parang... Bumuntong tayo sa ibang ideya. Pass the message. Next na. Ako. Synergize. Pass. Synergize is nagtatanong siya, sino si Jize? Naging Becky. Or makasalanan si Jize. Isa si Jize. Ang hirap na synergize. Ano tayo kapit balikat? Ay, kapit bisig. Hindi naman yun. Kasi ganun ba, work together, cooperate. Synergize. What's cooperate in Tagalog? Di ba synergize? Magtulungan yun. Grabe no, synergize. Bayanihan. I feel like bayanihan would be a good translation. Gusto ko yan. Oo. Pero parang iba yun yung synergize. Synergize is like work together. Parang, let's vault in. Synergize, let's vault in. Or Bill Quiz sa American Gods. Synergize is tulungan. Combine or coordinate the activity of 2 or more agents to produce a joint effect greater than the sum of their separate effects. Kaya nga di ba lagi example dyan yung mga birds. Maganda yun, no? Nagsisynergize sila. Kasi nga yung formation nila. Correct. Okay, next, let's table this discussion. Parang naalala ko sa archive ha. Sa Supreme Court ngayon. Medyo umiinit ulo ko dyan. Forthwith, ganyan. Imesa na yan. Ano ba? What does it mean ba? When you table this discussion, like, let it go muna for now? Parang postpone, ganun. Saka na yan. Oo, saka na yan. Ganon. On to better things. English pa rin. Yeah, postpone. Imagine na pag Tagalog, parang hindi tayo seryoso. Oo. Sabihin mo, saka na yan. But I would say saka na yan. No, sa trabaho. Next, low-hanging fruit. Ay, bayag. Yan, low-hanging fruit. So nasa meeting ka, no? So, anong bayag natin ngayon? So, low-hanging fruit. Ang visual kasi ng low-hanging fruit. But adan. But adan. Pero kung seryosong sagot, anong mabilis natin gawin? Saan tayo mabilis mag-succeed? Pero parang bayag pa rin ako. Bayag? Yeah, I go for bayag. Parang parang sinasabi ng nanay mo noon, tutuklawin ka na. Diba? Pagka andyan na sa harap mo, ayun na, tutuklawin ka na. Harap mo ang alin? Yung hinahanap mo. Di ba usually nanay mo yung hinahanapan mo ng gamit? Tapos sa tanong mo sa kanya. Ayun na, tutuklawin ka na. As if ahas. Ganun. Gets. Yan ang low-hanging fruit. Actually, that's a very good translation. Tutuklawin ka na. Love that. Tutuklawin ka na or bayag. Ganyan. Feeling ko may HR ako pag kinamit ko sa meeting. Alin? Tutuklawin ka na, oh. Okay, next. Touch base. Chika another. Langit lupa. Ice water. Touch base. Chikahan nga lang yun, Ang tsaka pag Tagalog. Chika another. Chika-chika tayo. Ganon. Plastikan soon. Ganyan. Di ba ganyan? Okay, next. Let's take this offline. Suntukan na lang. Sa Tagalog, maubusan ng data. Naka-free FB. Let's take this offline. Ubus na yung piso ko. Piso na.
Ay. Pero gusto ko yun, suntukan na lang. Oo, feeling ko yun talaga yun eh. Pagka ayaw mo na siyang makausap. Sometimes violence is the answer. Ayoko nang pag-usapan to. Suntukan na lang. Let's take this offline. Okay, next. Do you have bandwidth? Ay, wala po. Ang Do you aking have kasagutan ay, wala po ate. Paano mo siya ita-translate? Do you have bandwidth or bandwidth? Ubos ng chakra ko. Hindi. Ikaw yung nagtatanong. Tatanungin mo, do you have bandwidth? May bandwidth ka ba? May chakra ka pa. Kaya pa. Kaya pa sis. Kakatabi. Kaya pa ng powers mo. May powers ka pa. Yun. O kaya ano? Carry pa. May data ka pa? May piso ka pa. Okay, next. Let's align on this. Ay, may larong ganyan. Yung align. Align. Let's align on this would be, bobo ka ba? Di mo gets? Hindi tayo magka-wavelength. Ulitin ko ba sis? Ganun. Paulit-ulit. Juliet? Okay, next. Scalability. Okay. Dax. Charot. Bakit Dax? Scale. Marami siyang talent. Kaliskis. Yes, marami siyang skills. Anyway. Okay, last two. Next, cross-functional collaboration. Ooh. Yung plastikan. Plastikan tayo. Meron ako naisip dito. Ano? Pagsasanib ng mga puwersang hindi nagkikibuan. Ay, apakalalim naman. Oo nga. Pero true, diba? Ano siya? Uli? Pagsasanib ng mga puwersang Ano yung hindi English nagkikibuan. Cross-functional collaboration. Cross-functional collaboration. Di ba buzzword yan sa corporate? Chika-chika lang din yun no? Chika tayo, para mukhang busy. Charis. Pero yung mga maganda basahin sa resume, mga ganyan. Okay, last. Thought leadership. Thought Cringe. leadership. Alam ko na, mema. Mema lang. True. May entry na ako dyan. Ano? Nagmamarunong na may MBA. Ay, ganda lang. Ganyan. Ganda-gandahan. Mamaru, ganyan. Ganda-gandahan. Wala yung favorite ko. Ano? Yung drop the ball. Oh my God, I use that also. Sorry, I dropped the ball on our last conversation. Kinesu. Ano yung Tagalog? Yung Filipino? Nahulog ang bayag. Babalik. Ikot-ikot lang. Oo. Babalik din tayo sa bayag. Ano ba? Ay, nahulog. Log. TBH, walang kwenta yung ambag mo last time. So, hindi na kita pinansin. Charot. Ano sa tingin nyo yung ang pambansang ulam ng Pilipinas? Ano Sinigang entry mo dyan? o adobo? Oh. Dalawa lang yung choices. Sinigang o adobo. Watermelon sinigang by Manam. Ew. Ha? Na-trigger. Ew. Well, kung sinigang tayo, ako? Sinigang sa kamyas. So, sinigang. Gusto ko sinigang. Oo. I like it's very unique, I think. Pero yung adobo kasi hindi agad nasisira, di ba? Kaya ata yun yung pero gusto ng mga if we're tao. gonna go technical about it, feeling ko sinigang kasi adobo is gumagamit ng soy sauce. And soy sauce is from Spanish East ba Asia. yan? Okay. Diba? Yung sinigang, ingredients niya, native sa Philippines. Actually, yeah, you're right. Diba? Oo. Anyway, next. Ano yung pambansang excuse kapag nag-SL? Diarrhea. LBM. Madali yung diarrhea eh. Parang kadiri kasi agad eh. Gaya, wag ka nang pumasok, be. Kadiri. Parang ganon. Ako migraine. Kasi? Ano lang sakit ulo ko? Parang, ganon. May ganon sa mga effect. underlings mo, subordinates mo, ano usually sinasabi? Ano? Common yung migraine. Kasi ako rin eh. Migraine din. To be fair, nangyayari kasi talaga siya. Pero I'm happy na yung ko ngayon, assistant ko ngayon, siya sa akin na parang sabihin na, mental health talaga yung hindi ko na kaya. Pero ako, go lang, sige, kung pahinga ka. Acceptable na ang mental health pagka SL. Pero ako na rin sasabi sa'yo, ilagay mo dyan sa mo, sa tawag ito, leave form mo. Ilagay mo sa leave form mo, like fever. Taray, leave form. Pero kapag SL, ganyan. Wala lang, lang. Buti walang leave form sa amin. Unlilief kasi. Next. Sino ang pambansang love team? May ganyan pa ba ngayon? Pambansang love team? Di ba Dustbia, Wilka? Ano ba? Ano bang iconic for me? Naka-trigger. Charot. Dongyan ka. Oo, kasi sila lang atang natira kasi nawala na yung mga Katniel, ganyan. Gets. JD. Yan kasi before yung sikat na sikat.
Wala akong maalala. But I would say yung powerful talaga would be Aldab. Aldab. Oo, no. They kind of broke the internet oo. and broke like the entertainment industry of the Philippines. So sobrang all because of like one moment na hindi scripted. So sobrang broken. May mga niniwalang may anak sila. Oh my God. Oh my God, yung may kulto sila. Oh my God. I would say that's powerful. Ayan na. Naku, kinakabahan na ako. Ito yung So, wait lang, pinaka-kinakabahan akong part. Pang synergize. Charot. Synergize. Pang cross-collaborate. So, ano natutunan natin this episode? Ang natutunan ko this episode ay, ang wika ay dynamic. Alam, hirap talaga, pure. So, ayun, no judgment naman sa mga, changes na nangyayari sa language natin. Pero syempre, respect natin yung mga rules na and pinaka-importante siguro sa lahat ay huwag nating hayaang mamatay yung language, yung wikang Filipino. Kasi syempre 'di ba, kung tuturuan mo lang ng English yung anak mo forever out of preference, mawawala yung 'di ba? Right. Yung essence ng wika. For me naman, ang ating wika ay ang ating hiyas ng lahi. Hiyas! Yun yung title ng Filipino book namin nung elementary ako. Hiyas ng lahi. Huwag natin i-dismiss or like kalimutan yung language natin. Okay lang naman na mahaluan siya kasi nga language is dynamic, sabi nga ni Mark. But yeah, huwag natin siyang ikahiya. And turuan pa rin natin mga anak natin, mga young people, mag-Tagalog or Filipino. And with that, my name is Carl. You can follow me on my socials, Carl Sinogen. And I am Mark at Miko Bonbon. You guys can email us at infairnesspodcast@gmail.com. Follow us on Spotify and YouTube and TikTok at Infairness. And Instagram at InfairnessHa. Nakailang episodes na ba tayo? 11. Pang 10 na to. So may 9 episodes na kami guys na na-release. Pang 10 na ito. Watch nyo naman sila. Fun sila. Yes, and give us a thumbs up and subscribe on all our social media platforms. And rate us 5-star on Spotify. And new episodes are out every 3 p.m. on Wednesdays sa YouTube and Spotify 6 p.m. naman. And you guys just watched Infairness Ha! Thank you and maligayang buwan ng wika. Ba't ngayon lang natin nasabi? Oo nga, nakalimutan natin. Agad.